Huli ka, bata! Huli ka, tutoy! Alam mo, itong pagpalit ng speakership kesa na maganda sana ang resulta, lalong tumaas ang kilay ng mga Pilipino. Dahil nga naman, di ba supposedly, kaya nga pagpapalit dahil itong speaker ay nai-involve sa isang malaking di umanong katiwalian. Pero dahil nga po sa pangyayaring ito, ang nilagay naman, ang ipinalit naman ay meron ding issue. Halatang itong gobyerno natin ay hindi seryoso na masawataho ang mga dapat managot dito sa issue ng flood control. Para masawata itong flood control issue, scam, ay sana man lang naglagay ng malinis na speaker para at least talagang hindi, ayusin natin to, tanggalin natin ang korupsyon sa bayan natin. Hindi ho, ladies and gentlemen. Again, this is just a opinion na nanggagaling sa taong bayan na hindi naman natin sinasabing merong katiwaliang conviction itong si pinalit si D. Okay? Hindi naman po. Kaya lang, may issue Merong kinakaharap na kaso. Wala pang update dun sa plunder case nito ni D. Kaya nga nakakagago 'Di ba? Ano ba 'yung sinasabi mo, Banat Bay? Ito. Ito, pakita natin. Ayan, Ito po yung 2020 pa po ito. Ito po ay complaint dito sa Isabela Vice Governor na ngayon ay Congressman Speaker Faustino D. So ibig sabihin, ladies and gentlemen, may plunder case. When you say plunder case, para magkaliniwagan, ang plunder case ay malaking pera. Hindi ho ito yung barya. Para lang ho sa anuhin ninyo, Hindi ho ito yung barya-barya lang. Ito ho'y malaking pera. Ibig sabihin, may issue. Again, ulitin natin, ladies and gentlemen. Hindi po natin sinasabing may conviction na. Okay, hindi ho yan ang ating sinasabi. Pero, ladies and gentlemen, ito ay bilyon-bilyon di umanong parang kaso. Kinasuhan sila. Bakit? Kasi nga daw, ano ba ang dahilan ng pagkaso? Number one, ay itong proyekto na ito ay walang bidding na naganap. Ayon sa ating Government Procurement Reform Act, kailangan may bidding kasi ang Vice Governor siguro siya yung in charge. Kaya nga hindi lamang po siya. May 12 pa na official. Kasi ang nag-head, usually, yung Vice Governor. Pag sa Mayor naman, yung Vice Mayor ang nag-head ng kanilang council. Dito, yung Vice Governor. Diba? Ibantakin mo, ladies and gentlemen. Grabe po. Ang lupit. Merong hindi dumaan sa procurement. At 2020 pa po yan. Kaso yan sa ombudsman. So, kung ito ho ay clear, ibig sabihin, kung ito ho ay isang bogus na o political na panggigipit lamang kay D, mabilis po ma-dismiss yan, yung ganyang klaseng case, di ba? Kaya lang hindi Malamang sa malamang, matinding pag-aaral ang ginawa ng ombudsman. Kasi, para mapatunayan, sabi nila, meron nagsabi, hindi ako, ang korupsyon daw, mahirap talagang patunayan. Which is true. Kasi nga naman, walang resibo sa korupsyon. Nag-corrupt ka, bibigyan ka resibo. Ito, kunwari, 100 million, para sa'yo lang yan, Ikaw nang bahala dyan sa mga betka mo, Una-una nga, hindi nga yan nagtatanggapan sa opisina nila. Pangalawa, hindi ho yan kaliwaan. Usually, may mga paraan para hindi ho talaga mahuli. Diba? Lalo na kung milyon-milyon ang pasahan ng pera. So, again, wala akong resibo yan. So ano ibig ko lamang po sabihin? Talaga napakahirap patunayan. Okay? Pero kung yan ay talagang really political lang, mabilis yan magdidesisyon at sasabihin, wala yan, kalokohan yan. So ibig sabihin, bakit ganito tumagal itong issue na ito? Sana man lang, kinlaro muna o humingi muna ng opinion mula sa desisyon. Inalam muna ng gobyernong ito, kamusta na ba yung kaso nitong magiging speaker? Ito sa tingin ko isang pautot lang nila, isang paandar lang nila para kunwari sinusolusyonan yung korupsyon, di ba? Kasi ganito yan.
Sa September 21, kasadong-kasado na. Iba't ibang grupo. Pero mag-ingat kayo meron ako i-reveal sa inyo mamaya tungkol sa isang grupo. Naku po. May mga iba't ibang grupo ng magrarally sa 21 at mukhang ito'y maapakalaki. At may balita ako talagang malaking-malaki ito dahil may mga grupong malalaking sasali. Talagang malupit daw ito. Siguro para humupa yung tensyon ay sabi siguro nila, baba ka na. Parang ginawa nila kay Zaldico. Kasi remember, di ba, may kwento-kwento nun. May kwento-kwento nun na may isang grupo daw na hinihinging bumaba si Romualdez. Hindi ko na lang sasabihin kung sino yung grupo. Kwento-kwento ito Hinihinging bumaba si Romualdez dahil sa PI, dahil sa budget issue, dahil sa impeachment. Ayaw daw bumaba. Kaya ang sabi di umano ay ibinigay o parang panakipbutas, ito daw si Zaldico. So sabi, ito daw. Ito na lang si Zaldico, tatanggalin na lang namin sa chairmanship ng appropriation, pero spare the speaker. Yun daw ang kwento, alleged na kwento. Tapos tinanggal nga nila si Zaldico. Ang problema, hindi humupa yung init ng taong bayan. Hindi lalong nagalit, lalong nabuwisit kasi parang ano to, iniiwasan nyo? Kasi alam naman natin na kung meron mang kinalaman si Zaldico sa mga ganitong aligasyon, hindi naman siya makakagalaw ng sarili niya. Di ba? Ano lang, sabihin na natin, siyang nakaupong chairman ng pinaka-powerful na komite. But still, yan po ay dadaan pa rin po sa opisina ni Speaker. So, ibig sabihin, ladies and gentlemen, hindi siya makakagalaw nang walang galaw ni Speaker. Nang walang basbas ni Speaker. Di ba? Kaya tuloy lalong nag-init ang taong bayan. Tapos may mga naglabasan na, 'di ba? Kanya-kanyang labasan na ng kanilang mga saloobin. Yun na nga po ang nangyari, lalong nagalit kay Speaker. Kaya eto, mukhang another diversion para humupa ang galit ng taong bayan. Kaya lang hindi lalong nabuwisit kasi ang pinalit may kaso. Mantakin mo. Papalitan mo nga yung isang speaker dahil quote-unquote siya ay allegedly corrupt na speaker. Di umano. Di ba? Tapos ang ipapalit mo, may kaso rin. Ito'y lantarang panloloko. Again kaso. Hindi ko sinasabing conviction. But still, I mean, kaduda-duda na di ba? Meron ng kaduda-dudang Tapos yan pa ipapalit mo. Para lang talaga masabing, ayan yung ating Pangulo ay merong ginagawa para laban dito sa korupsyon o mga ganyan-ganyan. Kaya nagagalit tuloy yung taong bayan lalong nag-init ang ulo. Hindi ako, wala akong ito. May papanood po ako sa inyo Panoorin po natin to. Good afternoon everyone. I thought it'd be a good opportunity. Wait lang sir ayusin lang po. Hey sir, sorry. It's okay, it's okay. Yes, Okay, okay na? yes, go ahead sir. Yeah, again, good afternoon everyone. I thought this would be an opportunity, a good one to face the media and update you all as to the goings on of the House. I think it's no secret as to what transpired. The vote for the speakership is currently ongoing. I just cast mine for Congressman Faustino Bojidi III being the lone nominee for Speaker of the House. So why Bojidi? Was Albi Benitez or Toby Chanco even chosen by Malacanang? First of all, it was not a matter of being chosen by Malacanang. Aside from that, kung Toby said ayaw niya. Nilinaw niya, hindi daw chosen. Okay? Ulitin natin from the beginning. And Kong Albi gave way for Kong Bojidi. How this works is, of course, it's a game of numbers, the magic number being 158. Kinausap at tinanong pa namin ang mga party leaders kung sino sa tingin nila ang pwede maging speaker kapalit ni Speaker Martin Romualdez. At ang pangalan na lumabas lagi ay ang pangalan po ni Congressman Bojidi. We are a collegiate body. The Speaker is primus inter pares and he serves at the pleasure of the majority. So, noong lumabas po ang pangalan ni Congressman Bojidi, yan po ang nominate bilang Speaker of the House. Sir, sabi ni Pulong Duterte, cover-up move na naman daw po ito. Kayo daw po yung pumili kay
kay Boji D. Ano po? What did he Sabi say? ni Pulong Duterte, cover-up move na naman daw po. Itong pag-resign ni Speaker, tapos kayo po pumilit kay Boji D. Naku ma'am, baka style niya yun nung anak siya ng Pangulo. Pero I can assure you that we are consultative with all the party leaders. Pwede mo silang tanungin. We met for plenty of... Style niya nung Pangulo, si Pangulong Duterte. Alam mo, Totoy, makinig ka Totoy, pinainit mo ulo. Alam mo ba, ako, involved ako noon eh. Alam na alam ko yung nangyayari noon. Nakatutok tayo noon sa labanan ni Cayetano tsaka ni Velasco. Alam mo ba, dahil sa nag-aaway yung dalawa, marami nagkaroon ng parang panawagan na si Pulong na lang ang maging speaker. Oh! Alam mo, pagkakataon niya na yun eh. Sa totoo lang. Kasi yung mga congressman medyo naguguluhan. Sino ba? Si Velasco ba o si Cayetano ba? Oh. Alam mo, mismong siya ayaw niya eh. Hindi nga siya nagpapakita. Ha? Tapos, sabi pa ni Pangulong Duterte, pag yan nag-speaker, mag-resign. Publicly yan, ha? Ginawa ba yan ng tatay mo, Tutoy? Hindi, di ba? Pangalawa, meron ho bang pag-iimpluwensya na sinasabi mo si Pulong sa iba? Eto lang, ha, makinig ka. Naalala mo yung nagkaroon ng problema ng speakership nila Cayetano noon? Di ba? Pwede niya sanang, ito na lang si Cayetano, o ito na lang si Velasco. Walang ganun. Pareho niyang close yung dalawang yun. Di ba? So, anong ibig ko lang sabihin? Tutoy, baguhan ka pa lang dyan, huwag ka masyado nagmamagaling. Ha? Eto, meron tayong prueba na kayo ang pumili. Kayo ang pumili. May prueba tayo. Eto ang video. Weeks. Kung nagpakita sana si Kong Pulong dito sa trabaho at sa session, baka makikita din niya. But I'm sure he's busy looking Paano magpapakita? Muro-muro na lang kayo dyan. Nagagaguhan na lang kayo dyan. for the 51 billion that was spent in his district. Pero kung ano sinabi ni President Marcos nung magkaroon ng change of leadership dito sa House? Actually, hindi pa kami nag-usap. The last time sinamahan Ayan ha, pakinggan nyo to ha. Huli siya sa sarili niyang bibig. ko, nakita kami ni Pangulo was nagsama, humingi si Speaker Martin ng meeting kay Pangulo. Sino humingi ng si Speaker, di ba? Humingi daw ng meeting. Ano ginawa niya doon? Kumain naman ng spaghetti. Ginawa niya doon? And dun, nagbigay po siya ng kanyang resignation sa Pangulo. Sa sarili mong bibig, Tutoy, lumabas. Humingi siya ng resignation. What the Nakakabuisit kasi, lantarang ginagago tayo mga Pilipino eh. Sa simula, sinabi niya independent naman daw sila. Keso ang nagdidesisyon daw yung grupo. Diba? Sinabi niya yun eh. Pero ngayon, ano sinasabi niya? Pumunta si Romualdez kay Marcos at nag-resign doon. Tutoy, bakit nag-resign doon? Siya ba namimili? Si Marcos ba? Kaya nag-resign, it only means one thing. Ang namili kay Romualdez ay si Marcos. So therefore, ang mamimili ng bagong speaker, si Marcos uli. Hindi, di ba? Ano unang sinabi mo? Ang linaw nung sinabi mo noong una eh. Sino nagdidesisyon? Kayong party mates, blah, 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 blah. Ngayon, ba tumingi ng resignation siya kay Marcos? Di ba dapat kasi again hindi ho supposedly, ito yung sinasabi, independent, hindi naman ina-appoint ang speakership. The only thing na nagbibigay ka ng resignation ay kanino? Sige nga, sa boss mo, di ba? Kailan ka pa nagbigay ng resignation sa kapwa mo ng empleyado? Ibig sabihin, dun sa boss mo. Ibig sabihin kung sinong nasusunod. Ibig sabihin kung sinong pumipili. Kaya nga ang isang sekretary, di ba? Sila nagtetender ng kanilang resignation. Eto, re-resign na ako. Hindi naman yung secretary pwedeng pumunta sa kamera. Magre-resign na ako Hindi, bakit? Hindi naman niya boss yun eh. Ganun din ang kamera. Hindi naman niya boss ang si Marcos ba't siya humingi ng resignation doon? Bilang Speaker of the House. That's the last time when we saw each other. Linawin natin, ulitin natin baka kasi na ano kayo. Ito si Tutoy, akala mo talaga magaling eh. Kaya tuloy na ito tuloy. Play. I can assure you that we are consultative with all the party leaders. Pwede mo silang tanungin. We met for plenty of weeks. Kung nagpakita sana si Kong Pulong dito sa trabaho at sa session, baka makikita din niya. I'm sure he's busy looking for the 51 billion that was spent in his district. Pero kung ano sinabi ni President Marcos nung magkaroon ng change of leadership dito sa House? Actually, hindi pa kami nag-usap. The last time sinamahan ko, nakita kami ni Pangulo was nagsama,
humingi si Speaker Martin ng meeting kay Pangulo and dun nagbigay po siya ng kanyang resignation sa Pangulo bilang Speaker of the House. That's the last time. Di ba? Obvious. Huli ka, Brad. Huli ka. Sorry, Charlie. Opo, sir, ano magiging bagong direksyon ng Kamara under new leadership? We'll have to wait what the new Speaker has to say. Sir, may bas-bas na presidente pag-pagpapaligo. Of course, the House appreciates that the incoming Speaker is supportive of the President's agenda and programs. Pero again, this is a co-equal branch of government which Malacanang respects, which the executive respects. So Wala, huli ka na. Kung ano man. Kahit anong palusot mo, huli ka, Brad. And sir, kailan yung meeting niyo with the President? Kahapon. So, did the President, Boji B? Makasabi ko lang, ma'am, the Speaker asked for a meeting with the President and he gave his resignation and said that it was an honor to work with him and that he was stepping down to ensure the independence of the Independent Commission and so to protect the institution, for people not to say that he was using his influence to influence the ICI. Sir, following the resignation of Speaker Romualdez, what will happen to sorry? Saldico? President did not ask the House. No, he offered to step down. Sir, wala po bang, would you say na hindi naman nawala ng tiwala yung mga House members kay former Speaker Romualdez? He had the numbers. Simple lang yun. Kung nasa iyo yung numero, you have the speakership. He had the numbers. Sir, ano naman gagawin ng House leadership kay Congressman Saldico na iniuugnay din sa mga anomalya sa budget? Ayan na. Gonna be the first one to tell you that he should come home and face any and all allegations against him. Will you Ayan na. Oh, ito, halatang-halata na yung tono. Ano yung tono na yun? Yung halatang wala na silang pakialam kay Saldico. Di ba? Parang, ilaglag na namin Saldico. Alam mo, sa mga ganyang kasalanan, kailangan, sabi nga, the bucket must stop. Di ba? Parang, kailangan yung kasalanan, meron talagang patunguhan. Sino yon? Yung pinsan niya o yung itong si Zaldico? Zaldico, kung nakikinig ka, yung mga abogado mo nanonood dito araw-araw, kaya yung parating nyo to kay Zaldico, kung ako sa'yo, ilaglag mo yung boss mo. Kung ako sa'yo, wala ka na lusot eh. Ikaw ay nakatatak na sa kasaysayan. Zaldico, naku, wala na. Kasi hindi mo naman matatanggi. Talaga naman kahit i-diverse mo na yung SunWest Contractor na company mo, di ba? Nandyan na pa rin yun. Ibig sabihin, dati ka pa rin talagang may-ari niyan. Kung dinivert mo na ngayon, I really don't know. Sabi nga ni Tiangco, kalokohan yung divert na yan eh. Di ba? Pero gayon pa man, masyado ka nang nilaglag na Malacanang.